Panisilios de San Nicolas. Ano nga ba ang kwento sa likod ng tinapay na ito? Halina't tuklasin ang isa na namang bagay kaugnay ng ating pananampalataya dito sa Via Catholica. Bago pa man ito maging isang delicacy sa iba't ibang lugar sa ating bansa, ang Panisilios de San Nicolas ay isa na sa mga tradisyon ng simbahang Katolika. Ibig sabihin, ito ay hindi lamang isang ordinaryong pagkain. Ito ay ipinamimigay sa mga tao tuwing September 10, ang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino na siyang patron ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ang tradisyong ito ay nagsimula kay San Nicolas mismo. Noong siya ay nagkaroon ng malalang sakit, siya ay nanalangin sa mahal na Birheng Maria upang siya ay mabigyan ng proteksyon sapagkat akala ng lahat ay malapit na ang kanyang kamatayan. Ngunit nagpakita sa kanya ang mahal na Birheng Maria at inutusan siya na magpadala ng isang tao na kumuha ng isang tinapay sa kanilang kapitbahay. Ang mahal na ina rin mismo ang nagsabi kay San Nicolas na ibabad ang tinapay na ito sa tubig at kainin upang siya ay gumaling. At ayon nga sa sinabi ng mahal na ina, si San Nicolas ay gumaling sa kanyang karamdaman. Simula noon, gumagamit na rin si San Nicolas ng mga maliliit na piraso ng tinapay upang pagalingin ang may sakit at tulungan ang may mga karamdaman. Sa pamamagitan ni Pope Eugene IV, nagkaroon ng espesyal na rito ng pagbasbas sa mga tinapay na ito na tinatawag na Blessed Loaves of San Nicolas. Ang pagbabasbas na ito ay sinasagawa pa rin hanggang ngayon sa iba't ibang mga simbahan, lalo na ng mga Agustinians tuwing September 10, ang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Ang wastong pagkain ng panisilios na ito ay nagsisimula sa pagpapanalangin ng 3 Our Father at 3 Hail Mary in honor of the Holy Trinity, and isang Our Father at Hail Mary naman in honor of the Blessed Virgin Mary, at isa ring Our Father at isang Hail Mary in honor of San Nicolas de Tolentino. Sa ngayon, may ibang taong nag-iba na ang pagtingin sa tinapay na ito. Nilagyan na ito ng mga pampalasa at pwede na maging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao. At dahil rito, nawalan na rin ito ng sense of sacredness and mystery. Ngayong kapistahan ni San Nicolas, sana ay isapuso natin ang kwento sa likod ng panisilios. Nang sa gayon ay hindi lamang ang mga tiyan natin ang mabusog sa tinapay na ito, kundi pati na rin ang ating mga puso't kaluluwa.